Lalabas tayo sa gate kasi dito tayo nakalagay, ano sa ano, sa tawag nito. Try natin kasi ganito ang mangyayari pag sa Friday, sasagupain natin yung init pag nakapag ano tayo, bisita iglesia mga kabikes. Okay? Thank you Lord, kapagad sa akin na namang biyahe at padyak na makarating po ng mga liwalas sa bahay. Thank you Lord, kapagad. Init na mga kabikes, grabe. Sakit na sa balat. So, grabe na. Init na si kabay. So, makakarating tayo sa bahay nito mga 10:45. Talaga grabe ang init na. Sakit na sa balat mga kabikes kahit nakakabalot tayo ng ano, shield. Masakit sa ulo. Ito yung pinapabawal sa atin ng doktor. Yung sabi ko na nga sa inyo, kasama na tayo sa may hypertension kasi meron na tayong maintenance for the blood. So, matagal na. Maaga ako nagkaroon ng maintenance but imagine nami-maintain ko lang yung ganong gamot. So, isa lang. So, kaya nga. So, bago tayo mag-ride, take muna ng medicine para hindi tumaas yung ating presyon. At nung umakit ako sa Tagaytay, yun na yan eh. Gagamot na ako no. So, in-advise pa rin sa akin ng doktor na kumari umiwas. Kasi yun nga. Ay, ako may. Hindi ko naman sa help po yan. Dahil, mga bikes.
Salcido mga kabikes. Ayala Salcido. Kausapan namin ng misis ko, alis kami mamayang mga 1. Kasi yung starting ng aming walk of faith, 15 kilometers yung nalalakarin. Galing Pasay, Lunita to Paranaque. So, mag-start sila ng 4. Maalis kami ng 1. Eksakto yun, maabot namin. Kasi nung last year, na-late kami. So, pagdating namin, wala na. Pero, tuloy pa rin kami. Kasi, yun yung promise natin kay Papa God eh. Tinaman tayo ng init mga kabikes. Bagal ng ating kasunod eh. Hindi pa sumusunod sa mga traffic light. Yung mga wala pang rules kasi. Basta dito sa Ayala, pag bike, nandiyan ka lang sa bike lane. Yung sigsag-sigsag nila kahit traffic light, dapat may ordinance na yan. Hindi nila pinapansin kasi yung mga delivery kasi ng bawat building at office yan eh. Grab. So, kahit lusot sila ng lusot. Ang sa akin lang, mas maganda siguro kung anong policy ng motor. Ganun na din yung bike. Kasi karamihan sa amin, mga kasama namin, mga abusado talaga eh. Tapos pag nalidisgrasya, kawawa yung nakabangga. Eh, yun lang. So, huwag kayong ma-open mga kabady. Yung aking mga kabikers, mga kabikes ha. Kasi sa totoo lang, karamihan sa atin din mga abusado sa daan. May traffic light na, nakastop na, lulusot pa. Yan, tapos pag nadisgrasya, kawawa yung driver. Siyempre, kahit mali ka, pag na-damage ka, kawawa yung driver. Sasagutin ka at sasagutin ka eh. So, common sense na lang sana yung mga mahilig mag-ganon. Kaya sa atin, sunod tayo lagi sa traffic. Tulad nito, mainit. Wala yung magbilad. Ganun talaga. Huwag magmadali. Kung magmamadali ka, kailangan hawak mo yung oras na lulusutan mo at dito lang to. Pagdating dito sa Forbes, pag-usot natin. Grabe doon. Makulimlim na doon mga kabikes. Makulimlim na doon. Dito lang medyo hindi pa. Tapos paglabas natin ng Forbes sa may Luton, papuntang Amslay, ayun, mainit na yun. Walang takip, walang puno. Diretso yan, highway. Tapos, pagbaba naman natin ng Amslay, medyo makulimlim. Pagdating natin sa may libingan ng Bayani, pababa ng Heritage, ay naku, grabe. Init na naman yun, walang
Mga kabikes, dito na muna tayo. Kasi, ayun na nga ang sabi ko. Mainit na dyan. Dito na tayo sa Makati Ave. Mga kabikes. Para wala talagang ulap. Walang ulap mga kabikes. Yan, makulimlim na dito. Hanggang Forbes to mga kabikes. Yan, tinan mo yan si tatay. Kinatanda na yung ganyang style nila. O hiri talaga pag ano. Bagal naman, di ba? Hindi ka naman nagmamadali. Bakit malulusot ka pa? Eh, sabi nga yung disgust yan, nandyan lang yan. So, umaantay lang. Ganyan, kung magmamadali ka, smooth. Yan, takbo naman, bagal-bagal naman ang takbo mo. Nakikipagpaspasan ka sa oras, yun yung pwede. Pero kailangan ingat. Good words. Okay, it's na tayo mga words. Ano, talagang masasabi natin masakit na. Masakit na sa ano.
Okay, Forbes tayo mga kabike. So sabi ko sa inyo, makulimlim dito. Puro puno dito. Oh, harinawa ito talaga hindi na ma-widening. Okay, Lord, Lord, thank you very much. And yan, kalahati na tayo ng chords. Lapit na tayo lumabas. At taki pa rin tayo ng mga puno, mga kabikes. Ha? Puro puno dito. Ispat-ispat lang yung araw. Ha? Smooth lang takbo natin, walang traffic. Ha? Medyo nakaka-alarma yung mga balita. Pero sabi nga, kay Lord tayo magtiwala sa lahat ng bagay. Kasi next week daw, mawawala na ng maghihina na yung stock ng gas, electric.
parang magko-collapse. Na parang yung area by area na lang muna magkakaroon ng kuryente. Schedule. Tapos, siyempre, apektado yung tubig. Kasi, ang nagpapatakbo sa tubig natin, kuryente din. Ang gas, aabot daw ng 1.5. So, alam na. Kaya pala yung isang araw, ang mga nakatago kong galon, mineral, talagang nagpahiwatik. Kasi nandun sa cabinet yun, hinalungkat ko. Sabi ko ipamigay na lang kasi matagal na nakastop. So, wala naman mapagbigyan ng misis ko. Nandun lang, nakastock. Yun pala yung purpose. Kaya siya nilabas kasi kailangan mag-stock ng tubig. Bikes, so no? Ang dalawa no, napamigay ko na nung mga nakaraang taon eh. So, iniwan ko lang yung dalawa. Tapos, yun nga kasi naglilinis-linis nga ako sa bahay. Kailangan ng mga tambak, kailangan i-dispose. Kaya pala yung mga yan minsan, may purpose eh. Minsan ayaw magpa-dispose. Yun nga. So, ang hindi natin nabili, kailangan meron tayong solar. Patagal ko nang balak bumili. Hindi tayo nakabili. Kasi yun ang pinaka-importante, solar eh. Wala eh. So, dapat nung may pera tayo, napag-isip-isip natin. Hindi lang tayo papagad ng gabay lagi at kung ano man pangailangan natin. Si Lord lang nakakalam ng mga bagay. Kaya, always pray mga kabikes. Sabi nga, itong mga dinadaanan natin, darating talaga yan. Darating lahat yan. Maging handa lang tayo. Sabi nga, nalalapit na. Mga palatandaan na halos magiging kumpleto na. Malapit na maging kumpleto. Pag naging kumpleto na yan, alam na. This is the part of revelation na tayo. Mga kabikes. So, kaya nga, ang iba, hindi nila alam, hindi nagbabasa ng Bible. Ang iba naman, hindi naniniwala. Kasi yung sarili lang opinion na pininiwalaan, okay, fine. But kami, yung mga nagbabasa ng Bible, nag-aalam sa mga everyday nangyayari sa panahon, sa buhay ng tao, sa atin, yun ang nangyayari. Kailangan may alam. Yan, nasasada mo sa Bible eh. Kailangan may alam ka. Kasi pagdating ng araw na yun, hindi ka na matatakot. Alam mo na ang mangyayari. Ang gagawin mo na lang, always pray kay Papa God na ipagkaloob lagi kung anong mayroon. Kasi ito na sinasabi, magla-lockdown na naman. So, yung mga manguhula, minsan hindi talaga ako naniniwala dyan minsan. Pero nangyayari. Siguro ko, sila yung mga tawag nito, buhay na prophet na binigyan ni Lord ng mga talent na nakikita yung mga darating. Naniwala na ako kasi sabi nga doon sa January ko pa napanood, baka dumating ang araw itong 2026. Focus yung tao sa mga usaping pangbansa. Tulad nga yan na impeachment na yan. Wala na silang alam kundi puro lang impeachment. Yung karapatan ng tao na dapat magtulong-tulong, wala na. Sarado ng isip nila. Laban-laban eh. Nasa Bible din yan. Inggitan. Lahat yan, susulat. So, kaya tayo, hindi natin pwede sila asahan, kundi si Papa God tayo, asa tayo kay Papa God. Doon tayo sa kanya umasa. Kasi malinaw ang lahat. So yun nga, ang sabi niya, baka kalagitnaan ng taon, magkaroon ng lockdown. Pero hindi daw niya nakikita na sakit. Sakit na darating. Hindi nga sakit. Sakit naman ng lahat. Parang ganun din. Pero, sabi nga nung nakaraan yung lockdown, sakit, hindi makalabas yung tao lahat. Dito, pwede ka lumabas. Basta may bike ka, yun,
Kailangan hanap buhay na naman tayo, discard na naman tayo mga kabikes. Kung dapat natin gawin. Okay. Nakalampas na tayo ng Luton mga kabikes. Kwentuhan natin. Nandito na tayo sa Amslay. Pasok na tayo ng Amslay. So, hindi talaga napansin nyo. Ang haba ng Luton. Wala kang dadaan ng makulimlim. Dito sa Amslay may kunti-kunti pa. Hanggang ano to. Pasok mo ng Libingan ng Bayani. Pagbaba mo ng Heritage, yun na. Wala nang ano, kulimlim. Diretso na. Kabikes. So, ngayon, masakit na yung likod ko sa init. Talagang parang pinupunit na mga kabikes. Parang pinupunit yung likod natin sa init, kaya parang kada na tayo. Yun. Go na tayo. Amslay tayo mga kabikes. Yan o, makulimlim pa. Oh, masarap. May mga hangin. May hangin pa dito. Sa lubong pa tayo ng malamig na hangin. Talagang baka nanirinig nyo yung kalakat ng aking bike. Hindi ko malaman kung sa padjak ito o sa ano, sa sabi ito ito sa bottom bracket. Yung bottom bracket kapapalit ko lang ito eh. Halos mag 3 months pa lang siya. 5 months na. Tapos pinalitan ko to first week ng ano, December. So, magpa 5 months na. Pwede naman, kung papalitan na siya. Mura lang naman siya. Walang problema. Nawawala naman siya oh. Pero may time. Yun na nga. Okay.
Dulo na tayo ng Amslay, papasok na tayo ng Libingan ng Bayani, then Heritage. Libingan ng Bayani kasi yan, no, sa nakikita niya, pansin niyo mga kabay, sa dulo. Pag yung street mo to dyan ay parang tower. Yan, Libingan ng Bayani. Pag kaliwa mo, Heritage na. Halos magkadugtong lang yan. Yung kapalahon na ng marathon, dyan tayo nagpa-practice sa loob. Kasi may mga kaibigan tayo, mga Marines. Diyan kami pinapractice. O yan. Heritage na tayo, sabi ko sa inyo. Mainit na. Walang spot dito na makulimlim. Sa kabila mayroon, dito sa kabila wala. Okay mga kamags, heritage tayo. Init. Yan na tayo dadaan sa church. Kasi mamaya pupunta din tayo kay Papa God. So, diretso tayo sa bahay. Lord, Papa God, diretso na ako sa bahay. Hindi na ako dadaan sa church. Halos makakalbo na yung ilang araw pa lang nag-iinit mga kabike. Kalbo na yung Bermuda grass. Pati doon sa loob ng Heritage Park. Nakikita nyo doon sa kabila kanan. At kaliwa yan tuyo na. Pansay Malunggay. Nauso na yun ngayon kahit siyang kanto. May pandesal di Malunggay. Okay.
mga bikes. Hop, 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 hop. Okay. Ang isang makitid natin akyatin. Hira lang tayo dumaan doon kasi dumaan tayo sa church. Puro akyatin na to. Karamdam tayo ng pagod. Heavy kasi dala natin mga bikes. Praise the Lord. Oh, naramdaman ko yung punta kami ng Tagaytay. Ganito. Nakaramdam ako doon ng hilo one time. Yung pinakalas namin na punta, bababa pa naman kami sa Palok noon. Lagi tayong handa sa ating mga medicine. Tika ko ng isang medicine ko. Ayos. Nakababa kami ng nakababa kami ng tawag nito Sampaloc.
Ay, dito na tayo mga kabikes. Pababa na tayo ng ang lamig ng gabi. Okay mga kabikes, baba na tayo ng downtown. Anong magsaysay. Pagbaba natin, nandiyan na yung amin. Makakapagpahinga rin tayo at maya maya ready to go na naman tayo sa ating pupuntahan, ipapagad. Okay mga kabikes, nandito na tayo. Good morning, Ate Rita. Kapatid ng may-ari ng bahay namin, ang Ate Rita. Okay mga kamike, thank you for watching. At salamat po sa panibagong mga bago kong subscribers naman dyan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, at pindutin ang aking bell icon. Lagi dyan para update sa aking panibagong videos mga kamikes. Hey, bye-bye. Happy weekend. God bless.